Ang Drowning Prevention Month ay isang mahalagang okasyon ay pag nagdiriwang tuwing buwan ng Mayo upang itaas yung kamalayan patungkol sa mga panganib ng pagkalunod at mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan natin ito. Kung kaya't Audrey, kaugnay niyan, makapanayam natin ang Director ng Easy Swim Philippine Life Saving Society na si Mr. Carlito San Pedro upang magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga paraan upang maprotektahan ang ating mga sarili at maging ating mga mahal sa buhay mula sa mga aksidenteng dulot ng pagkalunod. Good morning, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Coach Kaloy. Coach Kaloy, good morning. Good morning everyone. Salamat sa pagkakataong ito. Thank you for being with us this morning. Pagkalunod talagang napaka-importante lalo na parating ang Holy Week. Marami ang nagbabakasyon. Maraming taong talagang gusto mag-outing and talagang top one na puntahan body of water. Well, tayong mga Pilipina, archipelago kasi tayo. Ang daming magagandang pwedeng puntahan. Yan talaga yung bakasyonan ng mga Pinoy. So, una po sa lahat, syempre, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano yung kahalagahan ng Drowning Prevention Month at paano po ito nakakatulong sa mga komunidad? Number one, syempre, yung ginagawa natin ngayon, maaga pa lang, bago dumating yung Holy Week, makapagbigay na tayo ng mga simpleng tips na para maiwasan ito, no? So maging habit ito ng kagaya ganitong platform, yung Rise and Shine, na bago dumating yung mismong araw ng Holy Week, talagang maya't maya ang pagsulong ng drowning prevention sa ating bansa. Alright, ano po ba yung mga pangunahing sanhi ng mga insidente ng pagkalunod at ano po ang tulong ng inyong grupo dito? Kadalasan na kakulangan sa kaalaman. Pangalawa, meron tayong tinatawag na may mga certain limit lang, no, na pwede tayong tumagal lang sa tubig kasi hindi naman tayo lahat lumalangoy or hindi naman tayo lahat may kakayahang lumangoy, no. At yung pangatlo, mahirap mang sabihin or mahirap mang iwasan yung tinatawag na ang pag-inom ng alak. Naku, galing ng mga yan. Parang easy life lang no? Ang ginagawa. Pagkatapos mag-inuman, tara na sa dagat. Tapos, asa na siya? Minsan, gabi pa yan. Okay, madaling araw dahil lasing. No, may friend akong ganyan, sobrang lasing, para daw ipagpag niya, mawala yung kanyang lasing, tumalon sa swimming pool, napakalalim, kailangan pa siyang iligtas kung kundi, na-disgrasya. Pero ikaw may experience ka na muntik ka na malunod? Wala pa. Nag-swimming lesson ako dati. Yung school namin. Kaya medyo sirena ako sa dagat. Ako naman muntik na dahil yung pulikat. Kasi pag bata ka, di ba, most of the time, nasa dagat ka, ayaw mo nang lumabas, doon na ako pinulikat. Mahirap palang kumilos kapag may masakit sa'yo. Naku, pinupulikat pala isang Audrey Goriseta. Oo, syempre naman, lahat naman tayo. Well, ito Coach Kaloy. Sige ko. Yung sir, paano nakatulong ang inyong grupo dito sa mga ganito klaseng insidente? Paano kayo nagkakaroon ng information dissemination? What do you do? Kadalasan, nagtatap kami sa mga LGU, sa mga government agency. Nagbibigay kami ng mga seminar, symposium sa mga schools, no? Para lalong lumawak yung kaalaman ng mga Pilipino pagdating sa programang drowning prevention. And meron din kami mga private sessions na ginagawa para mas lumawak yung scope, no? And syempre bilang coach, kagaya ko, isa ako sa mga talagang ang binibuild ko is mag-train ng coach kagaya ko para mas lalong lumaki yung scope niya. Okay. Well, sa school pa lang, tinuturo na, no? Para kasi hindi naman, yung iba kasi merong may mga instructor sa mga beaches ng Pilipinas, di ba? Na may nagbibigay ng instruction kung ano lang yung pwedeng gawin ng isang mga pumupunta sa mga beaches. Pero ito, sa kabila po ng pagsisikap, bakit po patuloy na mataas yung bilang ng kaso ng pagkalunod sa ating bansa? Yun, gaya ng sabi ko nga po kanina, talagang minsan because of the excitement, because of yung nasa utak natin, more on fun, pag nakakita ng tubig, kahit hindi nila nakikita yung bottom composition ng tubig or yung depth, talon lang sila ng talon. Yan. Okay, kakulangan po ba sa lifeguard ang mga beaches dito sa ating bansa? To be honest, medyo konti. Tapos yung iba talagang nag-a-abroad na. No, nauubos. Kaya yun din yung ginagawa ng grupo namin. Nagtitrain din kami ng mga lifesaver, no, sa buong bansa para makatulong, no, sa mga taong gusto lang mag-happy-go-lucky sa swimming pool. Ayun ang kadalasang talagang kailangan pagtuunan pansin din natin ngayon. Okay, ano po yung mga personal na tips na pwede pong ibigay sa ating mga ka-RSPit, maging sa mga magulang,
para masigurong ligtas pa rin ang kanilang mga anak sa paligid ng tubig? Number one, siguro yung pag during the lunch time, no? Kumbaga parang eto yung oras na kailangan bantayan yung mga bata. Dahil alam naman natin pag lunchtime, lalo na pag outing, no? Talagang lahat tayo gutom na. And minsan doon nawawalan ng supervision or direct supervision sa mga bata. Kaya yung oras na yun talaga yung mataas yung porsyento na pwedeng malunod ang isang bata or isang tao. Dahil talagang lahat busy kumain, pero yung bata hindi nila alam, yung tumatakbo na pala sa swimming pool. Nalulusutan. Oh yes, opo. Kasi Usually nakainom na yung lunchtime. tatay eh. Nakainom na si tatay. Yung Ganun nanay. ka ba, Audrey? Hindi Tapos naman. yung nanay nakikimarites. Wala na, tumakbo na pala sa tubig dagat yung Nako. Yes. hindi naman marunong lumangoy. Tapos maliit na bata pa. So kulang pa tayo sa mga nagbabantay sa mga karagatan. Yes, kulang na kulang po, no. So sana dumami yung kagaya po namin na nagsusulong ng ganitong klaseng programa para mas maging drown-free Philippines po tayo pagdating ng panahon. Ayan. Nagliligtas din po ba kayo ng mga pusong gusto na rin malunod? Iba ba yun? Iba Oh, yung naman lunod yun. na lunod na Ibang puso. lunod na yun, no? May friend po kaming ganun eh. Sayang wala siya ngayon. Wala siya Meiji ngayon po ang dito. pangalan niya. Well, bukod po sa mga swimming lessons, ano po ba yung mga other safety measures na dapat pang ituro sa publiko, lalo na sa mga hindi sanay o marunong sa paglangoy? Meron tayong tinatawag na Aqua Code, no? International po yung Aqua Code. Okay. Meron tayong tinatawag na Go Together, no? Every time dapat meron tayong kasama or meron tayong kabady. Every time na pupunta tayo sa any kind of body of water para in case of emergency, meron tayong tinatawag na reach to rescue kung tawagin. Pag sinabi nating reach to rescue, kung dalawa kayo, automatic pwedeng may mangyari dun sa isa, maaring meron ng humingi ng saklolo kung sakasakali. So kumbaga medyo tayo doon, medyo may konting pag-asa na ma-rescue tayo. And meron kaming tinuturo sa Reach to Rescue kahit hindi tayo ganun kagaling lumangoy, yung tinatawag po naming non-contact rescue. Ayun. Na akala ng iba pagdating sa life-saving, kailangan magaling kang lumangoy. Pero hindi karamihan talagang marunong lumangoy. Kaya ang ginagawa namin, nagtuturo po kami ng non-contact rescue. Yung paggamit lang ng tuwalya, paano mo iabot dun sa nalulunod nang hindi ikaw yung hahawakan ng tao. Yun po yung simpleng technique po na maaring makatulong. And syempre, meron tayong tinatawag sa last naman po, yung stay afloat. Na kukuha tayo ng kahit anong bagay na lumulutang na pwede nating akapin or ilagay sa loob ng t-shirt ng nalulunod. Kasi hindi naman po lahat may life vest or may life jacket sa mga resort. Lalong-lalo na kung medyo malayo na sa gilid yung victim, no? So pwede tayong gumamit ng like empty water bottle na pwedeng ibigay dun sa nalulunod. Yun po yung po yung mga simpleng tips na pwede nating ibigay. Well, kasama po ba yung first aid? Meron din po. Kasama rin po yun. Ang tawag po namin dyan sa drowning prevention program na ginagawa po namin sa buong Pilipinas, yung tinatawag na bago malunod, anong gagawin? Ito, napakalaking platform ng Rise and Shine para sa bago malunod. Habang nalulunod, anong gagawin? At pagkatapos malunod, dun po papasok yung first aid na tinatawag. Like yung CPR. So dun po parang iikot yung drowning prevention program upang maging ligtas ang bawat Pilipino. Alright, on that note, maraming salamat po, Coach Caloy, sa inyong mga mahalagang insights at tips patungkol sa usaping ito. Muli po natin nakapanayam ang Director ng Easy Swim Philippine Life Saving Society na si Mr. Carlito San Pedro. Maraming salamat. Maraming salamat, Coach Chaloy. Thank you so much.